actually meron ding kapatid sa Hong Kong naman na nagsumbong sa akin. Siguro last year 'yon. During the earlier months ng ano ko ng pag-expose ko. Alam mo Brad Badong, sabi niya ganyan. Nung naalala ko tuloy yung insidente dito sa Hong Kong. Nung meron yatang naging palpak sila. Minura daw sila ni Arlene Rason ng PI. Kaya nagulat daw sila. Sabi ko, ito ba yung si Arlene? Bakit ganyan siya? Kaya, mamaya tuloy. After, behind the scene na lang ko sasabihin ko sa'yo, ayoko sabihin dito eh. Basta dun ako may naging confirmation tungkol sa sinasabi mo about her, yung sa work niya before. I got a confirmation from that doon. Kasi nga, may kakilala ako. Told me about that. I did na ba? Ayun. Yes. Yes. That day, nung nag-shoot sila, dun ko na-confirm. Ako naman siya, parang sa akin. I will remind you about your story. Wag na! Kayo ba yung nagkatuluyan? Ang sira mo talaga. Ako, matandain ako sa mga ganyan. Oh, yun. Yung araw na yun. Kasi nakita niya doon. Basta. Ayun. And when the time na nandun naman ako sa na-shock din nagkaroon ako ng culture shock when I worked doon sa company na yun. Doon. How long have you worked in UNTV? I think less than a year. Kasi pumasok ako doon. If I'm not mistaken, magdi-December. Tapos... Which building? Yung old building. Yung nasa may... PhilAm. Ha? PhilAm? PhilAm, yeah. Nag-ano pa ako sa radyo eh. Kasama ko si Jeffrey Santos. Banter pa niya ako sa AM station na radyo eh. Kaso gabing-gabi. Ate Ruth na COO. Yeah. Yeah. I mean, I have nothing against Ate Ruth. She's really nice. She's really professional. Even kay Miss N, very naman sila, very professional sila. It's it's a huge extension of the church. Nanibago talaga ako. Talagang parang, what's this? May gathering ba tayo dito? May prayer meeting. Parang lahat masusungit. Alam mo yun, parang bawal bang umiti dito. Nahanap ko yung paskil, no smiling. Nabang ko, kulit ko pa naman tao. Tapos magkikita pa kami ng tsahin ko. O di lalo na loko ng mundo. So, yun. Meron kaming post ng tsahin mo. Meron kaming picture. Quiet! Yun na yun. Magkausap nga kami no isang araw eh. Sabi niya sa akin, ayoko, baka mamaya maano siya. Mamaya ako kwento ko sa'yo or pag nagka-time tayo magkukwento ko sa'yo, matatawa ka. Sabi ko, loka-loka rin talaga to. Invento ko na rin sa akin yan. Hindi, bago to. Nagkausap lang kami, kailan ba kami huli nagkausap? Matagal na panahon na rin. Oo, matagal na rin kasi mula nung hindi naman kami masyado na nag-uusap, di ba? So, ayun, going back dun sa sa tanong ko kanina na how's life after MCGI? There's life after MCGI, mga kapatid. Hindi po ang MCGI katapusan ng buhay po natin. Hindi po MCGI ang toong iglesia na ililigtas ng Diyos. Ililigtas ng Kristo. Gawa-gawa lang po yan ng magtsuhin, mga kapatid. Meron po talagang iglesia sa Biblia na itinayo ng Panginoong Hesukristo na sinabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipan ng kapatid. Inuulit-ulit ko nga pong sinasabi sa mga video ko,
pinag-uusapan namin palagi ni Brad Elios or Brad Los. Yung pong iglesia na yon, yung po yung iglesia ng pag-ibig, mga kapatid. Hindi po exclusive ang Panginoong Jesucristo sa isang grupo. Never po yan, wala po kayong mababasa sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo nung nagkatawang tao ay nagturo ng exclusivity. Kaya nga pinagbawalan niya yung mga apostol eh. Panginoon, meron kaming nakitang nagpapagaling sa iyong pangalan. Nagpapalayas ng masamang espiritu sa iyong pangalan. Pinagbawalan namin siya. Sapagkat hindi namin siya nakikilala. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Huwag niyo siyang pagbawalan. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Kaya nga pati nga si San Pablo natutunan ni San Pablo yung kay sa Panginoong Jesucristo eh. Pati yung mismong mga kapatid na nag-exit sa kanilang mga ministeryo ay hindi nila kinondem. Sabi ni San Pablo, pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiforo sa pagpadalas niya akong pinaginhawa. Kung ako'y nasa Roma, hinanap niya akong buong sikap. So, natuto si San Pablo nung tunay na aral sa Panginoong Jesucristo na hindi po pwede at hindi tama yung pagka-umalis sa iyong pangangasiwa, kukondenahin mo na sa impyerno. No, mga kapatid. Isa lang ang panuntunan ko dyan eh. Hindi ako umanib sa tao. Yes. Exactly. Kaya nga ang sabi sa Biblia, basahin niyo po, alam niyo po mga kapatid, the more you read your Bible, the more you understand how vast is the love of God to humanity. Yeah. And Ano ka kasi? immeasurable po yan, mga kapatid. Immeasurable. Yes. You cannot Yes. confine or you cannot contain the love of God in a box. Bakit, mga kapatid? Sabi ng Bible sa Santiago, walang awa sa hindi pakita ng awa. Nagpakita ng awa. Yeah. Sapagkat ang awa, lumuluwalhati sa ating Lumuluwalhati. loob. Mga kapatid, wala pong sinabi na walang awa sa hindi naanik sa FBI. Sapagkat ang FBI ang lumuluwalhati sa araw ng paghukom. There is no such thing na nakasulat sa Biblia na kagaya ng tuturo ng CGI, ng iglesia ni Daniel Rason, na pagka nasa labas ka ng iglesia nila, lulutong ang gulugod mo sa impyerno, pakukuluan ka sa impyerno. Mga kapatid, hindi po totoo yan. Hindi ako natatakot kasi doon kasi alam ko sa sarili ko, Diyos ang nakakakita ng puso natin. Yun lang, period. And not only that, Miss B, napatunayan ko at nawalan ako ng takot. Actually, nung unang mag-e-exit, nung unang attempt ko, yung first attempt ko na mag-e-exit, that was 2023, November 23. November 23, 2023, that was my first attempt to exit. Dahil dyan sa Ba't issue, hindi ka araw-araw tinatawagan ako ni siguro 100 call maghapon. Eric Malyari, si Saranza Malyari, yung asawa ni Brad Jotel Malyari. Tapos, ang lagi kong sinasabi, ayoko makipag-usap, sabi kong ganyan, kasi buo na yung ko dahil meron akong batayan sa Biblia. O sabi ni Roger, good AM bro, Emil Domingo, hi Miss Dita, tapusin mo ba yung healing? Susunod, Brad Emil, buti na lang day off ko mamaya. O tamo, nag-day off. Ako din, buti na lang day off ko din. Blind obedience, sabi ni Tembong. Yun, sabi ni Joey Cricorio. Ilalampas ko na lang po yung mga ibang magngit-ngit na naman sa galit, okay? Nakakatanim kasi sa isip ng mga dilulo kapag umalis sa MCJ, hindi ka gagawa ng mabuti. Pampakalma yun. Sabi si Katkat. Kilala ko to si Katkat personally. Siksikan lang daw sila sa garahe.
Oo nga eh, parang hindi naman ako ngayon maniwala na doon. Sinabi niya, sa bodega lang daw sila nagbo-broadcast. Yun, good evening, sabi ni Sir Duncan. Emil, ang masakit, pamunuan ni Besama sa lahat ng relihiyon in the end, ganun na rin pala siya. Yeah, backfire. Moko Jean Steve, palagay ko kilala ko to si Moko Jean Steve. Pot-pot, talagang masakit po kasi binigay natin ang best natin sa yeah, I feel you, bro. Emil Domingo, 1,200 monthly ng copy member ako kahit walang work. Okay. Romy Valdez, magandang umaga sa ating lahat, Brad JR and Miss D. Sir Duncan, so expensive ng show na yan, bread and butter. Imagine kumuha pa sila ng time slot sa The Filipino Channel without knowing kung sino ang target audience nila. Jerry Lynn, kompleto. Kilala ko nito. Napaka-supportive niya ni si Salukan. Kahit wala siya sa gawain. Salamat sa Justice. Nakasabay ko palagi ang family tuwing Sunday viewing palagi. Salamat sa Justice. Puro Pero anong reason mo? Anong reason mo why you thought about that? yung alin, yung Yung pag-alis, sabi mo, nag-contemplate ka ng umalis. nung umalis ako dahil doon sa ginawa nila sa akin. So yun na yung first and final that you did that, na lumabas Yes. ka? Yes. Okay. Hindi pa final yon, yun yung first kaya nga first attempt, pero hindi pa naging final yun dahil kinausap ako ni Brad Josel, kawawa si Brad Daniel, alang-alang na lang daw kay Brad Daniel, so kaya kalimutan ko na lang yung... Kaya nga, ano naging mo, reasoning mo, bakit gusto mong lumabas during that time? Kasi hindi po pwedeng totoong religion ito at totoong mangangaral ng Diyos ito na walang hustisya. Kaya yung sinabi ko kay Brad Josel, nung mag-decide na talaga ako na mag-exit. Sabi ko, ayoko na po sa kasi wala pong hustisya. Ang sagot ni Brad Joseph nangyari sa akin, namumusok ka niyan. Mawawalan ba ng hustisya sa iglesia? Nandito ang Diyos. Yun nga po sabi ko, katunayang walang Diyos dyan dahil walang hustisya na nangyayari. One-sided. Doon na naputol yung usapan namin. Kung ganyan yung wala na tayong dapat pag-usapan. Sabi sa'yo. Yes. Sabi ko, fine. Kaya, sino ba namang tinakot nila? Ako pa ba? Kaya nga, Fine. Ganun ang nangyari. Doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Tapos yung ginawa sa akin na pinaka-character assassinate ako sa mga group chats na i-block nyo na si Badong dahil lumalaban sa aral at sa mga ngaral. Totoo nga, Brad Badong, I don't even know you kasi I think nauna kaming lumabas bago kita nakilala kasi nga we were already experiencing na notice na namin na parang something is kind of changing and feeling namin parang walang spirit. Dati kasi parang busog na busog ka, alam mo yun? At kaya nagkaroon kami ng family discussion.